Hinindot kay mo buhaton ngadto sa atong buhit nga Dios. Kung natay plano unsa pa gyud imong masabtan unsay makadapot sa imong relasyon ngadto sa atong buhit nga Dios. So ning kabuntagon akong i-take up ning plan of salvation for others. Kini plan for salvation, plan of salvation ang balikan siya. Correct na to? So, ang atong mensahe karon is plan of salvation for others. Kining plano nga kaluwasan alang sa uban. So, medyo nabungol ako sa microphone. Hindi ako mag-microphone. So, dining kabuntagon karon atong i-take up kining plano nga kaluwasan alang sa uban. Kung sa ganit, kung walay plano igsuon, so, kung ikaw walay plano, it could be na dunay daghanang mga negative result. Kung ang tao walay plano, it could be na disaster alang sa iyang kaugalingon in the future. Kaya nga naman, kung mag-eskwela siya, wala siya plano, iya man ang apilan og ligoy-ligoy. So, dili mahimong maayo ang imong pag-eskwela. Unsa pa gyud? Kung ikaw sa kabana wa kay plano nga maayo, dili ka mahimong bana ngadto sa imong asawa. Mga bata dito sa dito sa. Layo sa. So, kung ikaw sa kaasawa, wa kay maayong plano, it could be nga dili maayo ang resulta sa imong relasyon ngadto sa imong bana ingon nga ikaw asawa. So, ingon anak ang word nga plano. So, meaning kabuntagon karon, kung kita walay plano sa kaluwasan alang sa uban, it could be nga disaster nga dunila. Kining word nga others nga kaigsuonan, nag-iskolti siya og imong close nga mga relatives or sa imong family mismo. Pila ka nato dire nga daghan pang sakop sa panimalay nga wala masave. Bilang kanato dire nga daghanan pang mga relatives nga wala pa masave. O ganit atong mga kasilinganan, atong mga amiga, atong mga kasuod kani, atong mga kaila kanhi. So, kung wala tay plano mga kaigsuonan alang sa ilang salvation, it could be na disasters alang nato nila. It could be nga ilang kalaglagan or it could be na ilang niyang nakuanan sa paalabuton. Kay ang paagi manggod sa Ginoo aron luwason ang tawig so ikaw. Pinasay lang itong Pablo kung basahin mo ang Biblia, talagsar gid kay ito siya ng mga experience. Basahin mo Acts chapter 9, pinasay lang ito na itabo ng Pablo nga ang Diyos gid mismo ang namuhat ngadto niya aron siya ma-save. Pero sa atong kapanahunan karon, ang plano gayud sa Dios nga luwason ang tao, ginamit ka. Ginamit kita nga mga Kristiyanon. Pero kung wa tay plano, no? Kay mao tay paagi sa Dios nga luwason. Pero wa tay tingwa, wa tay mga idea nga sila ma-save, it could be nga ilang kalaglagan. O dili lang po kay kanila mga igsoon ako ni kabalanse. Nga kung mga laglag man sila, kay wa lagi tay plano, wala tay tingwa alang kanya, it could be nga ato pong kadaputan sa patabuton. Ingon ang Ezekiel chapter 3 verse 18, no? If I say to the wicked, you shall surely die, and give him no warning, his blood I will require from your hand. Ingon ang Ginoo. Kung kining taong dautan, moingon ako kaniya nga siya mamatay, apan wala nimo siya atagi og warning, pahimangno. Ang iyang dugo, ako man usa nga i-require kanimo. Wala ba mo mahadlok ka na igsoon? Kana siya nga verse. Wala ba mo kana pa? Na ba kay fear anak? Nga kung mamatay ang imong kauban sa panimalay, ang mamatay ang imong mga close relatives, mamatay ang imong mga kaila ani kasilinganan nga niya sa imong at karon wala pa kay fear. Nga, dear God, I will require from your hand. I don't know. Na ba mo fear anak?
Usahay man God, wala tayo fear kay sa word sa Ginoo. Mo na nahitabo karon sa mga Kristiyano kay ang gisulti sa Ginoo, wala kay fear ba? Nga their blood I will require from your hands. Nang ilang dugo akong paninglan kamo. Wala kay fear. Pero mao gina siya ang tinuod igsoon. Kung wala kay plano sa kaluwasan alang sa uban, it could be nga ilang kalaglagan or it could be sa palabuton nga ato usab nga kalaglagan. Because their blood, the Bible says, akong i-require diha sa inyong mga kamot. Dili maayo na magpabilin ta nga magpakanlong. Dili maayo magpabilin ta nga walay buhaton. Yun ang Biblia mga kaigsuunan, you are the light of the world. Kailan mo light. Kung sa kadako ang imong siga. In Matthew chapter 5, you are the light. Bila kanina nakamemorize ana in verse 14. Nga kamo ang kahayag. Kung sa imong masabdan anang word nga kahayag. Nga diha kanimo mahimong ikaw ang gamiton sa Dios aron kining tawhana makabaton kasiguraduhan sa kinabuhi. You are the light. Pero bang makita niya ang dalan sa kamataron, ang dalan sa kaluwasan. True sa imo. You are the light. Kung sa pagkikingon sa Biblia mga kaigsunan, no? Na you are the salt. Murag, ang pipila kaniyo wala kayo makakuan. Inay mo igsoon, ikaw ang asin sa yuta. Sige, istoryahan sa aron ma-focus. Igsoon, ikaw ang asin. Kailan mo asin? No? Bisan mo sa kaluto, basta walay asin, wag ginay lamig. No? Kasaan, ang isda daw sila dito sa may kingport, naaslay gitula. Presko kayong isda, pero wag yung lamig, nga naman walay asin. Bisan kung sa kanindot sa imong luto, kung walay asin, wala na lamig. You are the salt in Mark chapter 9. Kung basahin mo ang Biblia, nga kamo ang asin sa kalibutan. Kaya mo asin nga mahimong nindot ang iyang kinabuhi, mahimong full of kanang ang iyang kinabuhi sa mata sa Dios tungod nimo, mahimong kang kalamiton. No, nakita ko na to. Una, kita ang kahayag nga ang tao makabaton man untag paglaom, kanang imong silingan, kanang imong kaila makabaton man untag og kasiguraduhan sa kinabuhi. Ikaduha, ikaw ang asin. Kung wala pa ang mga Christian igsoon sa kalibutan, dugay ra ning gisilutan sa Dios, inaw mo sa yuta. So ikaw ang asin na mahimong manindot man ang iyang kinabuhi tungod nimo. Nga kung ang mga katawhan karon wala makapahimot sa Dios, no? Sa diha nga gamiton kaniya, mahimot na unya ang Dios. Ngadto sa iyang kinabuhi or gusto. Kung ako tamong gidasig, no? Yung nga alagad sa Ginoo. Sulti ang daghanang mga katawhan may tungod sa pulong sa siguraduhan. Sulti ang daghanang mga katawhan may tungod sa pagbalik sa Ginoo. O na say atong pangsyon. Sugin lang tamo. Ingon ng mga katawhan sa Dios. Mo na say atong responsibility na ato man silang mapadungog na ang Ginoo hapit na mobalik. Ato man lang silang mapadungog nga kinahanglang mangandam kita kay ang pagbalik sa Dios haduol na gayod. Ay nana. Gani ako ni siyang ikuan sa ato mga igsoon unya after our fellowship. Doon na tayo movement nga buhaton nining 2021. The other year grupo ta nag-evangelize ta. The other year, katong basta mo niya itong gibuhat. Dayon, last year, referral unta to. So, nagsugod na ta sa referral, niabot ang pandemic, na-stop to siya. O karon 2021, doon na tayo movement nga buhaton. Once ko basa sa pulong sa Dios, ako ni siyang nabasa, katong mga naa sa good ground, pila kabuk ang ilang unod. Numuhutan ko ninyo. Katong some seeds fell into the west side. The Bible says, some seeds fell into the stony ground. Some seeds fell into the katong kanapit ang mga sampilitan,ison.
Ingon si Jesus, ug ang samsid, mga ubang liso na butang dito sa good ground, o pila ka ang ilang unod. Some bear fruits, some of them pila gani. Ha? Some of them katong mga nasa good ground. In Mark chapter 4, Matthew chapter 13 na siya kanang the parable of the sower. So, ang mga nasa good ground ng mga liso, ang pipila nag-bear fruit of kanang 30 kabuok. Ang uban nag-bear of fruit pila kabuok 60 kabuok. Ang uban nag-bear fruit pila kabuok 100. So, ako ni siyang ikuan sa ato 2021 kining F30 movement. No? Masama na siyang F30 kanang mober ka og fruit 30 kabuok. So, okay sa inyo. Pinakagamay ko siya. Ingon ang Ginoo nga katong good ground, katong lisong na kuan sa good ground, nagbunga sila ato ibasa kay aron makuan nato. Mark chapter after sa atong prayer, ibay group ta mo. So, Mark chapter 4 Mark chapter 4 verse 13 dayon sa 13, ang isugod sa 13 nakita ninyo. Do you not understand the parable? How then will you understand all the parables? Then the sower sows the word, and these are the ones by the by the wayside, where the word is sown. When they hear, Satan came immediately, takes away the word that was sown in their hearts. These likewise are the ones sown on stony ground. So when they hear the word, immediately receive it with gladness, and they have not wrought in themselves, and so endure only for a time. Afterward, when tribulation or persecution arises for the word's sake, immediately they stumble. So, kaya na kung makita ang verse, gagmay mo yung verse mga kaiso na ipalo lang ninyo. Now these are the ones who sown among thorns. They are the ones who hear the word, and the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things, entering into the word, and it become unfruitful. So in verse 20, verse 20, mo ni say giingon dire. But these are the ones sown on good ground, those who hear the word, accept it, and bear fruit, some 30-fold, some 60, and some 100. So, mo ni siya nga natay F30 movement, ibay group ta mo. So after lang sa akong mensahe karon, ayaw mo pangulit kay ako ni siyang ibay group after sa atong mensahe. So tungod kay kita ang kahayag din pinaagi sa imo, ang tao makabaton og kasiguraduhan, ang tao makabaton man lang sa paglaom niya kinabuhi. So do not withhold the word of God. Ayaw pugni ang pulong sa Ginoo. Nindot man nga makadungog sila may tungod sa pulong sa pagpangandam. Nindot man nga ginamit ikaw ingon nga kahayag, ingon nga asin sa yuta nga makadungog man lang sila may tungod sa pagpangandam sa pagbalik sa Ginoo. Nindot man nga makadungog man lamang sila may tungod sa mensahe sa kaluwasan. Actually mga kaigsunan, daghan kayong area diin makasulod ka. Ano bang sa pag-share sa pulong sa Ginoo. So, akong ibasa sa ato
kining sa Luke chapter 10. Kung sa inyong mahinumduman sa Luke chapter 10. No? Kaning Luke chapter 10, kung sa diya nang i-mention mga igsoon, kining the Good Samaritan. No? Luke chapter 10. Sige, open your Bible in Luke chapter 10, verse 24. Diretso ta sa verse. Luke. Ay no, dili ko sa 24. Sorry mga igsoon, hindi pagikayin ako magbaro ang kuan. 30 slow nila, 30. Link, verse 30. 30 ba? Okay. Sa 30, oh. Ha? English ano? Luke chapter 10, verse 30. Kadto ni siyang the parable of the Samaritan. So, sige, makikita kayo na ako diri sa screen kaysa diri. In verse 30, og sa mitubag si Jesus miingon, may usa ka tawo nga naglugsong gikan sa Jerusalem padulong sa Jericho. Og nahulog siya sa mga kamot sa mga tulisan nga mihubo kaniya og gibunalan og mibunal kaniya. Og nang lakaw nga gibiyaan siya nga himalatyon, or ang word nga himalatyon sa English, half-dead. Gibiyaan siya, severely wounded, dayon half-dead. Og nahitabo, og nahiatol, nga niadtong dalana, nagalugsong ang usa ka saserdote. Kailan mo saserdote? Priest, no? The priest of God. Kinsa ka? We are the priest of God. Og nahiatol ni atong dalana, nga naglugsong ang usa ka saserdote, og iyang nakita kini. Miagi siya sa pikas nga daplin. Padayon. Og sa mao nga pagkaagi, usa-usab ka Levita. Ganina priest, karon is Levita or Levites. Ako lang explain siya sa ato mga kaigsuonan kung saan ni siyang priest. Kining priest, kung basahon nimo ang Old Testament, sa banay ni iiron ni Aaron ba? Katong spokesman ni Moses. So, selected, very few, very selected ni sila ng mga tao. Kay kining priest, nasa ila ang high priest. Then maka-approach sa Holy of Holies once a year. In anak. So, mo na ang priest sa banay ni Aaron. Dayon, og sa mao nga pagkaagi, usa-usab ka Levita, sa miabot siya sa dapit, ug nakita kaniya, miagi siya sa pikas nga daplin. No? Sige, padayon. Sa verse 33, apan may usa ka Samarianon nga usa ka nga sa iyang pagpanaw miabot didto kaniya, ug sa nakita kaniya gitugkan og kaluoy. Padayon. Og miduol kaniya og mibugkos sa iyang mga samad nga nagapatulo kanila sa lana og bino. Og gibutang siya sa iyang kaugalingong hayop og gidala siya sa usa ka abutanan og gialimahan siya. Padayon. Og sa adlaw nga misunod sa paggikan niya, mikuha siya og 2 ka denaryo. Og gihatag niya sa tagbalay og nag-ingon kaniya, alimahi siya o kutod sa imong ikadugang paggasto, ako sa akong pagbalik magabayad kanimo. Dunay pila mga kaigsuonan, 4 ka karakter nga gimensyon diri. The priest, the next, the Levites, the next is kung sa ganito, the good or the Samaritan. Dayon, ang ika-4 is katong wounded. So wala na mensyon o kinsa siya. Kala mo Samaritan, Samarianhon suon. Kining Samaria, gireject ni nila sa panahon sa mga Hudyo kaniadto. Kining Samaria, part gyapon na siya sa Israel, pero gireject na siya sa mga Hudyo. Kay ang tao dito kulibog, kaya mo kulibog, mix ba? Ang mga Jew nakasawa og dili mga Hudyo, so mix. So sa panahon nila,
ilang rejected ng Samaria sa ilang panahon. Dili kay nila gina-accept kay pamati nila sa mga pari, pamati sa mga Hudyo. Balaan kaayo mi, matarong kaayo mi, wala mi sala, apan kamo diha makasasala. So rejected na sila. Pero tanawan nimo ang sitwasyon. No? Niagi na ang press. Iya lang gitanaw. Press na siya. No? Pagbantay mo kay basig muratag press. Pagbantay mo kay basig muratag Levites. Kailan mo Levites? Awa na ako na-explain ang Levites. Kaning Levites mga kaigsunan, ang ilang trabaho anak kanhi, tuara gid sa templo, no? Tig-andam sa templo, it could be nga ilang i-arrange ang bangko, it could be nga mo ni ilang buhaton, kinahanglan i-sanctify ni nga gamit, kay kaniadto ang tanang mga gamit alang sa Ginoo ilang ginasanctify. No? Dayon sila na ang tig-ihaw sa mga ihalad kanhi nga ilang i-endorse ngadto sa press. No? So, worker gyapon sila para sa Ginoo. Bantayin ninyo kay kung di man ka murag press, murag kag Levites. Bantayin, okay. No? Miagi na ang press, miagi na ang Levites. Dayon ang ikaduha, ang ikatatlo is katong Samarianhon. Nga mao'y mibati og kaluoy, mao'y mibati og pagtagad. No? Ang ikaupat nga tao diri igsoon katong wounded. No, kailan mo wounded. Sa English, half-dead siya. Half-dead ka ng himalatyon. Nakakita mo mga himalatyon? Na ako'y Bible studyhan kanini nga doon na to'y timetable na iyang life ba? O morning tuiga, mamatay na ka. Ako nakakita gid mismo sa kanabang nasa sa ospital gidala kanang ang iyang life ba between life and death siya ga kuan siya. Kanang murag imong tang heart murag pumuton. Di man ako sa kaliwat, di man ako sa kaunsa-unsa pero pagtanaw ko sa iya ba nga murag ka ilog bitaw ginhawa imong heart murag pumuton na ba mo anak mapagbati. Nakahina gid kayo. Nakakita pa gid ko sa ospital nga inaanak gyapon half-dead ba ka ilog ug iyang ginhawa. Ang gibuhat sa doktor ibutangan lang dextrose. Nakahina gid sa akong sulod. Ano man yung mga doktor nga di man nila isip ang life. Di ba? One of their kanang lead nila bitawng leading sa diha nga muhimot silang kuan nga isip ang life. Pero moadto ka sa ospital igsoon, wa gani kay kwarta di gid ka isip. Butangan lang dextrose. Nya, kuan na kayo. So, makakasto ba kay ingon ana ang imong mercy, ingon ana ang imong kaluoy. Katong igsuon sa una na Bible studyahan ako nga departing na siya. Ila man pong ipangunahan ang doktor na sa mandok kung amo ni pa-ICU with all the apparatus na by possibility nga mabuhin siya. Ningon man gud ang doktor nga wala sila assurance kay kuan na gid ang iyang life. So, mo tong ilan na lang yung huwag katong kumot-kumot pa. Kapitang sa Oh, pambumba na lang kung kumuton. So, luoy kayo, murag mabuas akong heart. No? So, mao po tong sa ospital, nakita na ako, no? Timalatyo na kayo sa kita, utangan na dextrose. Makayon ka kining mga doktor, no? Doktor naman, tas law may kaluoy. Dapat kung taisip ang life, una ka ang kwarta. Lisod mag-uway ang mga hospital igsoon. Kay mo adto ka usay ngahon. Down. Di ka makasunod kung ulay down sa gid. Pagka makalagbot pa. So, anak ang atong pagkatan-aw manggod mga kaigsunan sa atong mga relatives, ang atong pagkatan-aw manggod sa atong mga parente, ang atong pagkatan-aw sa mga tao nga atong makauban sa matag adlaw more on natural. Natural ba? No? Gitan-aw nimo siya nga may panglawas.
No? Gitanaw nimo siya nga naa sa iyang tanan. Maayo ang iyang pagbati. Mao nay sagad nga nakita karon sa mga katawhan sa Ginoo. Pero ako tong gidasig mga kaigsuonan, aton silang tan-awon karon spiritually. Do not look them naturally, but look at them spiritually. They are updated. Imalakyon sila. The Bible says half-dead. Huwag ko na itong pagtanaw kanhi. So, yung nang natay kanta mga kaigsunan nga, open my eyes. Sabi siya, open my eyes, oh God. Open my heart to see all the wonders and the power. So, ingon anak. Ingon si Jesus, listen guys, which see the things you see. Ulaan ang mga mata na nakakita sa mga butang na inyong nakita. Ang pagtanaw nato kanila kaniadto naturally sa atong makita yun. Pero ako tamong dasigon mga kaigsuonan karon nga ato silang tan-awon ang kauban sa imong balay. Kung ang imong mga ginikanan wala pa masave, kung ang imong mga igsuon sa unod wala pa masave, ayaw sila tan-awan naturally, tan-awa sila spiritually. They are updated. Himalat yun sila. Nibati ba mo kaluoy? Nibati pa ka kung kumpasyon. Nibati pa ka kahingawa. Nga kaluoy sa akong ginikanan, kaluoy sa akong igsuon, kaluoy sa akong silingan. Updated man dahil sila. Or mura kag press. Or mura kag Levi's nga may agi lang, may tanaw lang, may agi lang. No, ako tamong gidasig kay pamalandungi kini siya nga purse. Tanaw na to sila not in the natural, ato silang tanaw in the spirit nga nagkinahanglan sila. Ay tunto na bata niya ning word. Ako sukupi ko sa doktor. My God. Nakaingon ko sa Ginoo, kung dato lang ako na mubayad anak pa. Kaya naamod tayo heart. Ako na maging tayo heart. Nga masave sila sa maong kahimtang. Ako tamong gidasig. Uli mo sa inyong balay. Bila kan, no? Sa katong mga nasa inyong balay, wala tutuki sila spiritually. Tanawa sila spiritually. Nagkinahanglan siya sa imong pagsulti. Nagkinahanglan siya nga makadungog. Nagkinahanglan siya sa imong admonisyon. Nagkinahanglan sila sa imong tabang. Nagkinahanglan siya nimo nga imo man lang silang ikuan sa ilang kahimtang. No, ako tamong gidasig, people of God, open your eyes spiritually. I-apply ito ang inyong mga mata na spirituanon. Daghang nag-lead sa inyo. Daghang na kinahanglan nato ingon ng mga katawan sa Diyos. Nakuha man mo'y kaluoy mura mong doktor. Naman kung akong i-illustrate ang mga Kristohanon sama unta sa doktor. No? Nabay biblical nga kuan verse. Ingon si Jesus nga katong mayog lawas, wala nagkinahanglan doktor. Pero katong mga masakiton, nagkinahanglan sila og doktor. Ang Kristohanon mga kaigsuonan sama sa doktor. No? Nga maka-minister man lang ka, oy, hapdin man din ang akong kauban sa balay. Hapdin man din ang akong silingan. Hapdin man din ang akong kauban karong trabaho. Mercy. Dapat tuloy ka. Nang akong ikuan sa atong mga kaigsuonan, kining F30 movement na di pa man mabalik si Ginoong Hesus or hangtod sa atong kamatayon siguro kay di man kita mangundang. Wala gan kita Ginoo. Dila kaninyo, taon na nga undang ko. Wala gid siguro mupadayon kita. Kay ingon ang Biblia kanila nga may backslide. My soul has no pleasure in them. Iyon ang Ginoo. Bakit ko'y kalipay ngadtong mga mibalik or mi-backslide. And I believe, no, ako tamong kasigon nga kining word nga F30, mamunga lang ka og 30 hangtod sa imong kamatayon. Mamunga lang ka og pila ka buok tungod kay anytime mubalik si Kristo Jesus. Ako tamong gidasig. No. This coming Sunday, ipamubalik si Ginoong Hesus. Akong ikuan sa ato kining mga believers. Akong i-discuss sa ato
Usadan niini kining sa good ground. Akong kay i-discuss aron makuan ang atong pagtuo, ang atong obedience, no? Kung ikaw sa kadoktor, kung sa imong pagbati sa case, sa imong pasyente, tauran bala nimo dextrose, no? Lagot kayo. Lagot kay kung tanaw soul. Kung ako'y magtanaw nimo na i-active, butangan na nimo dextrose kay doktor ka, lagot kayo kung tanaw. Bagi kang ligtan. Muna ang atong function karon. Nagkinahanglan sila nato, makadungog man lang nato ang pulong sa pagpanganda. Ayaw mo nang tanaw ang naapagintay laing kuan, makitang bikil nganong di ta mahimong effective soul winner. Tungod kay ang atong makita ang kagahi ramanggod, ang pagkadungol, ang pagkabisyoso, ang pagkadaotad, doktor man ka. Naipaagi anang tanan. Naipaagi. Kung imposible man sa imong mata, imposible man sa imong pagbatik, walay imposible sa prayer. Kita ang gamiton sa Ginoo. So ako tagid mong gilasig. So ako ni Seng i-intro at ta sa pagpanindog.